Muli magandang umaga, isang mapagpalang ngunit maulang umaga dito sa ating kinalalagyan ngayon sa Osaka World Expo 2025 at makikita nyo sa bandang aking likuran ay ang ating Philippine Pavilion. At sa araw na ito sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, nais ko lamang pong ipuntuan dalawang bagay. Una sa lahat ay bang pinapanalangin ko sa Panginoon kung ano yung maaari nating tatalakayin ay ipinahayag niya sa aking luubin, sa aking puso na pag-aralan natin yung iba't ibang mga biblical characters at paano natin ma-apply lalo na sa ating hanap buhay bilang mga massage therapists yung mga iba't ibang prinsipyo patungkol sa ating lakarin sa Panginoon. At ang pangalawang bahagi naman ay magkakaroon tayo ika nga ng panahon po ng Jericho Walk. Kung inyo mapapansin dito sa aking kinalalagyan ngayon, ito yung pinakamalaki, no? Ayon sa Guinness Book of World Records, ito yung pinakamalaki, pinakamalawak na wooden structure sa buong mundo. Kaya ang gagawin po natin ay ito ay i-claim natin sa ating Panginoon. Tayo ay iikot ng mga ilang saglit, no? Ilang mga minuto maya-maya. Araw-araw natin itong gagawin habang naririto tayo at ipapanalangin natin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang kamanghamanghang kaparaanan upang kakasangkapanin niya ang ganitong uri ng mga world events. Ika nga, ano po, sapagkat ito po ay dinaluhan ng mga higit kumulang na 160 ng mga bansa sa buong mundo, no? Ito yung World Expo na ito na kung saan ay napakadaming tao araw-araw. Ngayong umaga medyo kukunti lamang, ngunit sa ilang saglit ay mapupuno po tayo. Napakadaming tao po rito. Para sa ating tatalakayin na talata o salita ng Diyos, para sa araw na ito, ito ay hango mula sa Genesis chapter 14 verse 22. Ang sabi rito, Abram said to King Sodom, I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth. Verse 23, and I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours, for fear you would say, I have made Abram rich. Dito natin makikita na sa unang bahagi po ng talatang ating binasa ay kinausap po ng hari ng Sodom. Ito po ay sinako po ni Abram na kung saan ay kasi yung kanyang pamangkin na si Lot po ay po ng hari po ng Sodom kung saan po ay binawi, no? At nagkaroon po ng pagkilos po si Abram, no? Nung panahon na yun ang katawagan po ni Abraham ay Abram, na kung saan ay yun nga nagapi niya po yung hari po ng Sodom. Ang sabi ng hari ng Sodom, muli na sabi, nabanggit natin kanina, sige kunin mo na lahat, no, kunin mo na lahat except lang yung mga tao. Pero ano po, makikita po natin dito kung paano po katapat si Abraham. Ang sabi po niya, I have sworn to the Lord. Ako'y nangako sa Panginoon. Sino yung Panginoong aking pinangakuan? Sabi niya, ang Panginoon na kung saan ay ang Diyos ng kataas-taasan. At siya yung nagmamay-ari ng langit at lupa. Sabi po niya na hindi ako kukuha. I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours. Wala akong kukunin. Kaya kahit na anong inaalok sa kanya ng hari ng Sodom, sabi niya, wala akong gagalawin. Wala akong kukunin. Ang akin lamang ay ibabalik mo sa akin yung mga kinuha mo. Ibabalik mo sa akin yung aking mga tauhan na kung saan ay ibibigay mo sa aking mga tauhan yung mga karapat dapat para sa kanila na share, na bahagi. Noon, dito na pa lamang makikita natin napakatibay ng pagtitiwali ni Abraham sa ating Panginoon, sapagkat anuman ang kanyang sinumpaan, ano man ang kanyang covenant sa Panginoon, talaga tinutupad niya. Ano man ang mangyari, kahit nagaano naman po ka makaya-haya, no, ang offer, no, kasi panalo na siya okay na sa kanya pero hindi niya nakakalimutan ang ating Panginoon sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, sa gitna ng lahat ng mga karangyaan ng mundong ibabaw. Sabi niya, at meron akong covenant sa aking Panginoon, ang Panginoon na may akda ng langit at lupa. Harinawa mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay patuloy lamang na magtiwala sa ating Panginoon. Ang ating Diyos ay tapat at napakabuti. Mahalaga lamang ay tayo magtiwala sa Kanya. Ang sabi ni Abraham dito po, possessor of the heaven and the earth. Siya yung nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya po kanino pa tayo mananampalataya? Di po ba? Mahalaga lamang na ituon natin ating puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin at hindi niya tayo pababayaan no matter what. Yan ang pangako ng ating dakilang Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan, Amang Banal. Maraming salamat sa iyong palaala sa pamamagitan po ng buhay po ni Abraham na kung saan, Panginoon,
Kayo po ang Diyos na nagagantimpala sa mga nagtitiwala sa inyo. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng bawat bagay na aming ginagawa. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng bawat saloobin po namin. Maraming salamat at hindi nyo kami bibiguin sapagkat kayo po nangako, I will never leave you nor forsake you. Father, we entrust to you the rest of this day. Ano man ang aming gagawin, ano man yung mga gawain po namin sa pang-araw-araw at harinawa, samahan niyo po kami, tutulungan niyo po kami, pagpapalaan niyo po ang gawa ng aming mga kamay. Bagkus Panginoon, pinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, nasama sila naruroon. Ano man ang kaling sitwasyon, samahan niyo rin po sila. Patuloy mo silang balutin na yung dakilang pag-ibig. Maraming salamat po muli. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ngayon mga kaibigan, tayo ay tutungo ngayon sa ating gagawing pag-iikot. Ano po, ito yung ating sinabi nga kanina na magkakaroon tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng Jericho Walk. No? Nabanggit na natin kanina, ito yung pinakamalawak na wooden structure sa buong mundo at tayo iikot ng ilang saglit. At bago tayo magpapatuloy, nais ko lamang pumbasahin ang talata mula sa Joshua 6 verse 20. Ang sabi po rito, "So the people shouted when the priests blew their trumpets, and it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted," was this, "with great shout, and the wall fell down flat." Ito yung panahon na kung saan ay nakilala po ang bayan po ng Jericho, na kung saan ito po ay ayon nga po sa mga accounts ay ang Jericho po ay isang napakalawak at napakalaking bayan po siya, no? Siya ay fortress na, humanly speaking, napaka-imposible pong ma-overcome po ng mga Israelita. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang gawin nyo, umikot kayo sa buong bayang ito araw-araw, once in every day, hanggang sa pang-anim na araw. Pagdating sa ikapitong araw, umikot kayo uli at gagawin nyo pong 7 beses ang inyong pag-ikot. Pagkatapos noon, kayo ay sumigaw sa pamamagitan po ng tunog ng mga trompeta sa pangunguna ng mga priests. Ika nga, sabi nga dito, magkakaroon ng isang himala at tunay nga po naganap ang isang napakalawak at napakadakilang himala. Ito po ay ang pagbagsak ang walls of Jericho. Di po ba makikita natin minsan parang tila imposible, pero sa ating Panginoon walang imposible. Kaya harinawa kapatid, no? Samahan niyo po ako sa ating pong gagawing prayer walk. Mag-ikot lang po tayo sandali at harinawa habang kayo ay nanonood, pwede niyo po samahan sa panalangin, no? Habang iikutin natin yung ilang bahagi po ng ring na ito ng dito po sa World Expo 2025. Tayo ay umikot-ikot at tayo ay manalangin ng sabay-sabay. Habang ako ay naglalakad sa ilalim ng ng massive na wooden structure na ito, ay patuloy na samahan niyo ako sa panalangin. Let's pray that the Lord will continue to move in a special way. Kung paano po tayo kinatagpo ng Panginoon na harinawa, ganun din po ang gagawin po niya. Kung sino-sino po mga pumupunta dito, hipuin po ng ating Panginoon ang kanilang mga puso at bubuksan po nila ang kanilang mga puso upang sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataon na matanggap sa kanilang buhay ang ating Panginoon, ang kaligtasan sa loob ng ating Panginoon. Kaya po mga kaibigan, patuloy lamang tayo manalangin. Please continue to pray in our hearts. Patuloy lamang na ang Diyos ang siyang kumilos at ang kanyang loobin, ang kanyang layunin sa World Expo na ito ay siyang maganap. At gusto ko lamang po ibalita na nagkaroon tayo ng breakthrough kamakailan lamang, pagkat ang isang opisyal po ng isang bansa ay nabahagihan po natin ang salita ng Panginoon at purihin ang Diyos sapagkat tumanggap po siya sa ating Panginoon. Sana isinuko niya ang kanyang buhay sa ating dakilang Panginoon at ito ay isang malaking hudyat para sa atin na tunay nga na mayroong layunin ng ating Panginoon sa lugar na ito, na tunay nga na hindi pababayaan ng Panginoon na mangyari ang isang global event na ito na hindi niya ma-accomplish yung kanyang purposes. Bakit niya ito hinayaang maganap? Kaya salamat sa Diyos. Patuloy tayong magpuri sa Kanya. Patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Patuloy tayong mag-intercede para sa mga kaluluwang naririto sa lugar na ito, that they might come to know Jesus as their Lord and Savior. Purihin ang Diyos. Maraming salamat.
Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami po ay makapagpanalangin. Maraming salamat o Diyos sapagkat binigyan niyo po kami ng pasanin, Panginoon, na kami po ay makipapit-bisig, Panginoon, sa larangan po ng panalangin, sa larangan po ng intercession, O God. Lord, we commit to you the rest of this time habang naririto po ang inyong lingkod sa lugar na ito, Lord, na ang iyong layunin po ay mangyari, Panginoon. Kumilos ka, O Diyos, hayaan mo na ang iyong kapangyarihan sa maipamalas, Panginoon. Hipuin mo ang puso ng mga bawat taong at lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, amang banal. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.